Pero habang pinapakilala sila, ganito ang nangyari. Pakinggan po natin. Andito po ang ating trade at... Sobra naman yung introduction mo, Chris. Eh. Ba't kami, wala kaming ganyan nung in-introduce kami? Pagkatapos ng embarrassing moment doon sa Malaysia, mga kadonatics, habang tiniturn over ang pagiging chairmanship from Malaysia to the Philippines, ay lumabas si Tatay Digong. I mean, embarrassing para sa mga loyalist, but very proud para sa atin mga kadonatics. Na-miss talaga natin si Tatay Digong. Ewan ko kung anong nangyari mga kadonatics. Parang hindi ata kinikilala siyang bilang isang presidente. At eto, pagkatapos kasi doon mga kadonatics, lumipad agad siya patungong Busan, South Korea. At doon mga kadonatics, may nangyari while meeting with the Filipinos. Ewan ko kung sino yun sila. Kung baka nabayaran yung para pumunta lang mga kadonatics. Kasi as far as I know, halos lahat ng mga OFWs ay talagang galit kay BBM. Pati yung sound system mga kadonatics, ayaw talaga sa kanya. Eto mga kadonatics, panoorin muna natin ang pagbuh ng mga tao doon sa Thrilla in Manila. Buh! May Nakakahiya nga talaga mga kadonatics. Can you imagine? Being there to attend, tapos mabu ka mga kadonatics, and then may mga personalidad na sikat doon mga kadonatics. Hindi lang sa Pilipinas, kundi internationally, especially sa boxing organization. Ano na lang kaya ang masasabi nila mga kadonatics? Yung mga organizers ng boxing doon mga kadonatics na galing pa talaga sa ibang bansa. Also, you have this kind of presidency where people don't respect. Nako! That is so bad mga kadonatics for the Philippines and for the tourism. sumigaw daw talaga ng bangag. Tapos ito pa, sabi nito, nandyan ako kanina, ang sigaw talaga ay boo! Ito rin ang realidad dyan, no? Ang daming problema sa bansa natin, inuna pang dumalo dito. Di ba pag may ganito, ang bilis niyang dumalo, pero pag may sakuna, hindi pa niya alam na may earthquake, second day or third day or huli na pag dumating. At ito na nga, dumating yung mag-asawa, kaway-kaway sa ere, na wala namang kumakaway. Ang maririnig lang natin ay walang iba kundi boo! Pero syempre, pag Manny Pacquiao ang pag-uusapan natin, mas hihiyawan pa si Pacquiao kaysa kay Marcos Jr. In fact, pati nga EP, panalo yung EPs laban kay Marcos Jr. Ba talaga kapag si PRRD, kasi meron talagang chant niyan, Duterte! Iba talaga mga kadonatics. Di ba? Kahit saan si Tatay Digong, yung chant talaga na Duterte hindi mawawala mga kadonatics. Meron bang BBM? Wala. Simulat inaway niya si Sara Duterte mga kadonatics, kinidnap si Tatay Digong, wala na buna halos sa public places kung dadayo itong si BBM. Nakakahiya bilang isang liderato mga kadonatics or presidente. Kasi even your own people hate you mga kadonatics. How can you even perform better? I mean, wala ka naman nagawang maganda. So, better to step down na lang talaga. Ibigay na lang yan sa mga nararapat na liderato. At ito ang nangyari sa South Korea mga kadonatics. Kasi pumunta siya doon for APEC meeting. Ewan ko kung meron talaga mga kadonatics. Akala ko pupunta siya doon para to meet Chinese president or even Donald Trump, bilateral talks. Pero ito, Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na inaabangan na magiging resulta ng pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, leader ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. The results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting.
Salimpusa lang pala talaga mga kadonatics. Magmamasid kung ano ang gagawin, kung ano ang resulta ng meeting ng dalawang liderato. Ano klase talaga ditong si BBM? Chismis lang doon. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Nagpulong kanina sina Trump at Xi sa sidelines ng 2025 APEC Summit. Matatandaang mula nang muling maupo bilang president, nagpatupad si Trump ng malawakang tariff at iba pang hakbang na labis na ikinabahala ng trading partners nito, kabilang ang Pilipinas. We have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC, because the agreements or the arrangements that are made between two of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. This is what we need to understand, and that is why the world is watching and waiting. Makikipag-watch lang pala siya. Ngayong hapon, pagkatapos ng kanilang Ay, pagpulong ni nako. Xi, inanunsyo ni Trump na pumayag siyang ibaba ang taripang ipapataw sa Chinese product na inaangkat ng Amerika. Gagawin itong 47% mula sa 57%. Buti na lang ito mga kadonatics, bumaba pa. At for sure, bababa pa yan mga kadonatics while sa atin na nanatili sa 19%. Even after na zero balance or zero tariff yung ibang bansa sa ASEAN mga kadonatics, walang respeto yan bilang isang close ties and ally ng Amerika. Di ba? Kapalit nito ang pangako ni Xi na crackdown sa illegal na kalakalan sa fentanyl, isang nakakaadik na gamot na ayon kay Trump ay pangunahing sanhi ng pagkamatay sa overdose ng mga Amerikano. Dumating si Pangulong Marcos ngayong hapon sa lungsod ng Busan dito sa South Korea kasama ang Philippine delegation. Una niyang aktibidad, makipagkita sa Filipino community dito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 70,000 Pilipino ang naninirahan sa Korea at mahigit kalahati dito ay mga OFW. Vicky, kasama ng Pangulo sa pagtitipon kaharapang Filipino community si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang Philippine delegation. Pero habang pinapakilala sila, ganito ang nangyari. Pakinggan po natin. Andito po ang ating trade Sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami, wala kaming ganyan nung in-introduce kami? Ay, nako. Ano na, wala na yung ano man yan mga kadonatics, pati yung mic or electricity, ayaw na kay BBM. Grabe naman, sobra naman. Halos lahat ayaw na sa kanya. Nako, paano yan? Ano bang ginagawa mo sa South Korea? Yung balita sa Pilipinas mga kadonatics, dadalo for APEC meeting? Like, what? Really? Ito yung may sinabi si Attorney Harry Roque mga kadonatics. But before that, nag-post si BBM 14 hours ago. Ito yung sabi nyo. Just arrived in the Republic of Korea for the APEC Economic Leaders Meeting. Over the next few days, we will work to open more doors for Filipino businesses and workers, strengthen food and energy security, and build new partnerships that will bring more jobs and opportunities to our people back home. Wow! Nakakatuwa mga kadonatics. Tingnan nyo, bring more jobs and opportunities. Sino pang mag-i-invest sa Pilipinas? Ha? Baka isa sa mga dahilan niyang pumunta ng South Korea mga kadonatics ay makikipag-meeting or makikipag-bilateral talks sa presidente. Bakit? Pinold out yung ilang bilyong peso mga kadonatics na dapat sana makukuha ng Pilipinas as a loan from South Korea. Dahil sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, pinold out, baka isa to sa mga dahilan kung bakit siya pumunta. At ito yung sabi ni Attorney Harry Roque mga kadonatics nasa taas. Ito mga kadonatics. Anong sabi ni Attorney Harry Roque dito?
Okay, basahin natin. Pato Bongbong. May puto bongbong kasi mga kadonatics, di ba? Oh, this is 6 hours ago. Ang lame duck ng bagoong Pilipinas. May pato bongbong na pala mga kadonatics. Akala ko puto lang. Okay, Marcos has no meetings with Trump. She at APEC. DFA. So, anong ibig sabihin nito mga kadonatics? Ha? Makiki-asyoso lang talaga mga kadonatics. Wala naman talagang meeting ang mangyayari. Siguro makikipagkita lang sa Filipino community which is already done mga kadonatics. Pero, ay nako, nakakaawa talaga mga kadonatics, di ba? Kawawang Pilipinas. Lalong, nag-iba yung tingin nila sa atin during his term. Paano na lang kaya mga kadonatics in the next 2 years? Ano pang mangyayari? Wala na nga tayong dignidad. Baka mag-negative pa tayo. Ay, nako naman. Dapat mag-welga na talaga mga kadonatics. Like, labas na talaga tayo lahat. And just welga, maybe more than that. Ay, puto bongbong, pato bongbong. Well, mga kadonatics, ano sa tingin nyo? Ha? Comment down below kung nasayahan pa kayo sa Pangulo natin or sobrang galit na talaga. I'll read it mga kadonatics, and please don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.